Matagal nang missing yung inyo pong kapatid. Opo. At kailan po natagpuan yung... March 26 po nito po lang. Time, sir, ongoing ang follow-up investigation namin, sir, para magkaroon kami ng lead, sir, kung ano talaga ang nangyari. Nung umalis yung misis mo, Opo. ang pagkasabi sa research namin, siya raw ay dapat mag-remit ng pera. Maghatid ng pera. Kasi nakarating po sa amin na may nakakita daw po sa ate ko na may kasama pong ibang lalaki. Sino yung lalaki yun? Sinabi po nung asawa po niya. So, sir, nakita niyo po yung misis niya may kasama ibang lalaki. Ano pong naging niyo po, reaksyon? Wala ko naman nakita doon ah. Sir, may request ako. Okay lang ba ipalay detector test ka namin? Pwede sir, pwede. Okay. March 26, 2026 dito sa Barangay Dulao, Bago City, Negros Occidental, may nadiskubre di umano na mga buto-buto o human bones. Ayon sa investigasyon ng mga pulisya, kinilala ang human bones na nadiskubre na si Annaliza Condes, na 8 buwan na palang pinaghahanap ng mga kaanak nito. Halos 40 metro lamang ang layo mula sa bahay ng biktima kung saan nadiskubre ang kanyang mga buto-buto. Kabilang nga dito ang kanyang bungo, parte ng kanyang ribs at pati pustiso. Una sa lahat po, nakikiramay po kami dito po sa nangyari kay Ma'am Annaliza. Doon sa na-recover na bones and gamit ni Ma'am, identified na yun yung last na damit po niya. Opo. Meron di umano nakitang mga skeletal remains. Yes po. Sino po ang nakahanap? Yung tiyuhin. Mga anong oras po? Bakit siya nandun sa area? Nagulat po ako, hindi pa ako nakababa ng ng motor. May nagsabi na agad dun sa taas sa amin na may nakita kaming skull dun sa likod nyo. Bako, ha? Sino maglalagay ng bungo dun? Sabi ko, wala namang katao-tao dun kasi paligid nito, tubuhan na po talaga eh. Sabi niya, basta may nakita dun yung tiyuhin mo. Sabi ko, di sinabihan ko din po siya. Sabi ko sa kanya, tara nga pal, tignan nga po namin. Doon ko po na-identify nga. Sabi ko, parang familiar yung damit. Wala po kasing damit that time eh. Wala pong damit. Actually, yung nakuha lang po talaga is yung bra, tsaka po yung panty, tsaka yung leggings po, tsaka yung towel. So yung bra, leggings, towel na po yan, identified nyo na kay mother? Yes po, kasi yung towel na po yun, pinadala pa po yun that time ng ate ko po, pinackage pa po yun. Tsaka yung bra, tsaka panty niya po, tinignan ko po dun sa sa may kanyang damitan, sabi ko parang kulang. Nung tinignan ko, na-identify ko po yung tatak ng panty, tsaka yung bra. Doon ko na po nalaman. Sabi ko, wala, parang kay mama talaga to. Tapos doon ko na po din nakita doon sa leggings niya, siya po talaga. Kasi palagi niya po yung sinusuot pag umalis po siya. Ano ang sinabi ni Tito? Paano daw niya nakita? Bali po nakita niya po yung skull doon sa may gilid ng Ano ang ginagawa daw niya doon? po siya, naglagay po siya doon ng karabaw. Okay. Ngayon, Bali nadaanan niya po yun yung bungo. Di ginano niya po ng paa niya kasi akala niya po bungo lang po ng mga hayop. Di nung gumulong na po, sabi niya parang hindi sa hayop to, sa tao talaga to. Di yun na, tinawag niya po yung tito ko na purok president po dito namin. Tsaka tinignan po namin dun po na-confirma namin. okay, nabanggit nyo din ma'am na may na-recover kayong pustiso. Yes po. So ngipin ni nanay yon. Yes po, kasi po yung sa taas po niya dito, bali 3 na lang po yung tira dito. Tapos
yung the rest po ng ngipin niya is pustiso na po talaga. Hindi talaga kayo nagka-idea, ma'am, na nandyan siya sa likod? Yes. Or is there any chance na dati before pumupunta siya dyan? Or meron siyang nagtatapon siya dyan? Or meron siyang... Makakasabi ako na pumupunta po siya sa likod kasi po may babuyan po kami that time. Ngayon, wala na po talaga. Kaya hindi na po nag-e-expect na pupunta po siya doon. Tsaka po doon banda, liblib na po doon eh. Tapos, yung tubuhan po to, pag tumaas na, hindi mo talaga ma-expect may pupunta pa po doon. Else, kung yung tao na maglalagay ng karabaw. Okay. May kaaway ba ang mother mo, ma'am, na Wala naikikwento? po. Wala. Kasi po, halos lahat po dito nakikisama po sa kanya. Tapos siya po nakikisama din po. Okay. Totoo ba yun, sir, na kayo daw mismo nakakita na may kasama daw si Mrs.? Naniniwala kang may iba siya, maliban sa... Wala. 40 years na kami nagsama, hindi ko na. So, sinasabi niyo wala ka namang pinagsiselosan or wala kayong away? Wala kami away. Hindi kayo nag-away. Okay kayo, kumbaga ni Ma'am Annalisa. Nagtatabi pa rin kayo sa kama. Oo. Lalo na ngayon, syempre merong mga agam-agam na baka nga rin kayo ang person of interest, ganyan. Ano pong masasabi niyo dun, sir? Wala akong masasabi na Dahil wala naman yan eh. Kayo, sir, ay willing po sumalang ng lie detector para malinis ang pangalan ninyo? Oo. Ikaw ba, ma'am, dun sa mga allegations na yun, confident ka na si tatay ay malinis naman ang konsensya? Opo. Malinis po talaga kasi po simulat sa pool nakikita ko po yung pagmamahalan nila po dito eh. Mag-follow up tayo sa PNP natin kung baka sakaling may mga development pa po tayong makita. And we'll make sure na matutukan po yung kaso at hopefully meron po tayong matumbok na sagot po. Okay po. Ngayon kasama naman natin si alias Toto at siya ang huling kasama ni Ma'am Annalisa dito sa bahay at ang kanyang apo. So unahin natin, Toto, nung araw na yon, ano ba ang huling pag-uusap ninyo ni Lola? Saan daw ba siya pupunta? At naalala mo pa ba kung ano ba yung mga dala niya nung araw na yon? Pupunta daw siya ng palengke, mamimili lang. So ano pa ang sinabi niya sa'yo? Yun lang. Tapos nakatulog ako, nagligo siya. Pero bago siya umalis, anong ginagawa niya? Yun lang, nakahiga lang siya, nakatulala. Madalas bang nakatulala si Lola? Hindi, nang araw na yun. Hapon na, hindi pa uuwi si Lola, anong reaction mo? Hinanap ko siya agad siya. Pero wala talaga. Wala. Bali po dito namin nakita po yung ano niya, paahan niya po dito. Tapos yung ulo niya po nandun na. Tapos yung ibang remains niya po, doon na namin nakita. Tapos dito po. Yung bandang sa bewang niya po, doon na po namin nakita. Tapos yung panty doon na din po. Pero yung bra, tsaka towel, tsaka yung leggings po, nandito lang po lahat talaga nakatumpok. Tapos yung ibang backbone po, dyan po, nakahukay po kami ng ganito pong kalalim. Bakit kayo nandito noon at ano yung nakita at anong mga naging reaction niyo, Sir Roland? Kaya naglawi ko sa karbaw ko yaw. Tapos kigot, nagbalik ko. Pagbalik ko, nakita ko lang yung sabi, puno ng lamon. Ang bungo. Igo pagbalik nila, may kasama na ako. Inukay na dito, dyan pala yung buto niya. Sa pagkakakita niyo, sir, sa tingin niyo matagal lang nandito or dito lang hinagis, tinapon? Tinapon lang yata. Dahil nakakita pa kami ng dyan eh. Jacket na yun pinaglalagyan, iniwan dyan. At anong jacket ito, sir? Pang lalaki, pang babae? Pang lalaki, kulay itim. Tinitignan nga natin dito is napapasal out talaga tayo kung paano siya napunta dito. Kasi based sa mga bata na nakakausap dito before, pwede kang dumaan dito kung pupunta ka daw dyan sa baba. Kasi may mga bahay pa daw dyan. Yun lang yung isang possibility na bababa siya. Pero si mother ay hindi pumupunta dyan, ma'am? Wala po kasi kami dyan kakilala. Tsaka po nung time na po yun, wala na pong bahay po dyan eh. Hanggang ngayon, wala na po. Dahil may mga sabi-sabi po na kayo daw ay nakita ni Ma'am Annalisa
na nandito siya sa bahay ninyo. Pwede po bang pakiklaro ano ba talaga itong connection ninyo kay Ma'am Annalisa or meron po ba kayong connection sa kanya? Wala po. Hindi ko kilala yan eh. Sa Facebook lang nalaman ko na ganito na wala. Yun lang sa kapatid ko na babae. Pero kayo ba ay nagkausap na dati ni Ma'am Annalisa or kilala niyo? Hindi ko kilala yun. Yung asawa niya. Hindi ko kilala rin yan eh. Oo, tsaka malayo rin kasi yung kanila eh. Sa Michelle at tsaka dito yung purok namin malayo. Ako nga nagtaka nga eh, ba't sila sumugod dito sa bahay? Hinanap niya yung asawa niya tapos wala akong kaalam-alam na sumugod sila. Dapat ako pa nga magreklamo sa barangay o sa bago na bakit ay sinugod nila ako dito. Ang dami-dami pa naman, may dala pa pulis. Pero at least sir, ang maganda dito, buti po pumayag po kayo na magpalay detector. Opo, para malinis yung pangalan ko. Ganun po, ganun yun. Confident ka naman sir na kayo ay nagsasabi ng totoo na wala kayong kinalaman. Opo. Sir, pwede pakiclarify muna or linawin natin kung nag-chat po ba talaga kayo kay Ma'am Annalisa at bakit po kayo nag-chat sa kanya? Hindi po ako nag-chat sa kay Ma'am Annalisa, asawa ko yun. Okay, pero nagkakausap ba kayo ni Annalisa Hindi. sa chat Hindi. before? Hindi. Kwento ma'am, ano ba itong chat? Bakit po kayo nag-chat? Nag-chat ako kay Ate Annalisa Condes kasi nagtatanong lang sana ako ng bayaran namin ng card ink. Tapos siya yung center chip namin. Tapos nagtanong ako ng Lynn. Chat siya ng Tapos hindi na ako nag-reply, nag-akyat na ako na sa taas. Bakit account ni Sir Rodel ang ginamit niyong pan-chat? Kasi wala akong cellphone, ma'am. Kasi ginagamit ko yung messenger ng husband ko. Kahit sino na friend ko, ginagamit ko yung messenger ng husband ko. Pang-chat. Oo. Kilala mo personally si Ma'am Annalisa? Lang sa namin, center chip at kapitbahay din. Nagbabayad lang kami ng utang namin sa card ink. Ano ba itong card ink na ito? Lending po, ma'am. Siya po yung center chip namin eh. And hopefully, ay malinis po ninyo at matanggal po kayo dito sa sa POI natin at maging inosente po kayo ng tuluyan. Okay? Thank you po. Thank you. Kumusta ba si mother before? May mga nakikwento ba siyang problema sa inyo, ma'am? Or... Wala naman po. Wala po siyang nakikwento. Usually, pag nag-uusap po kami is usual lang. Yung nagkakamustahan, kung anong kailangan nila, sinasabi niya sa akin. Ako naman as panganay, binibigay naman hanggat sa makakaya. Pero yung mga problema or something na yung malalim na problema, wala naman po. Wala. Kaya nga nagulat din ako sa mga nung nangyari sa kanya. Ngayon ma'am, nung nalaman ninyo, nawala na si mami at ito na, naglipas ang halos 8 buwan, ano ang reaksyon niyo ma'am? Grabe, hindi niya deserve. Ako tanggap ko naman na namatayan siya eh. Kasi nung time pa lang na nawala na siya, parang nararamdaman ko na. Pero yung the way na ganyan na pagkamatay, hindi. Mabait yung nanay ko mami, kahit dyan sa taas wala na magtanong kayo sa mga tao, wala namang problema yung nanay ko, wala naman siyang kaaway dyan. Wala, bahay, batsuyan lang. Pero yung ako tanggap kong namatay siya. Pero sa ganyan paraan hindi. Yun yung masakit. Napakabait ng nanay ko. Yung anak ko sa kanya na ngayon lumaki, 2 taon pa lang iniwan ko na nag-abroad na ako kasi single mama ko eh. So kailangan ko rin kumayad para sa anak ko. Wala rin kaasahan. Ako din yung panganay, ako pa rin breadwinner. So, kailangan ko talaga na. Tapos palagi ko pa niyan sinasabi sa kanya, Ma, dapat magpalakas kayo kasi hindi pa ako mayaman. Hindi ko pa kaya. Ganun. Tanggap ko na wala na siya. Pero yung the way, makikita akong buto na lang yung nanay ko. Kaya nga ako umuwi, mami, kasi doon, depressed. Kinakausap ko na yung sarili ko. Parang may tumatawag sa akin na humihingi ng tulong. Naririnig kong umiyak yung nanay ko.
Sabi ko sa amo ko, pauwiin niyo ako kapalit ng isang renew pa. Kaya siya pumayag. Nakikita nga ako ng amo ko, kinakausap ko na yung sarili ko sa salamin. Minsan sinasabi niya sa akin, sino kausap mo kahit naglalakad ako, may kausap ako. Nandito na talaga sa utak ko yung boses palagi ng nanay ko. Tapos pag break time namin, yung bigla na lang akong tatayo kasi sinisigaw niya yung pangalan ko. Kaya yun, nagmakaawa ako, ma'am, na kung pwedeng pauwiin ako kahit isang buwan lang. Yung pumayag naman sila, ma'am. Ano ba sa tingin ninyo, ma'am, talaga ang nangyari kay ma'am? Wala po kami kasing idea kasi hindi po namin akalain na ganyan po yung mga nangyari. Kasi simula po ng pagkadalaga, andito na po kasi siya. Tapos umuwi lang siya sa amin 2022. Totoo ba, ma'am, na may dala siyang 50 kaya ng araw na yon or saan galing itong 50,000 na ito? Kasi po yung 50,000 po yan pong gagamitin namin pang rehistro po ng ng truck po namin. Kasi that time, naaalala ko po na sinabihan niya po ako na may pera po siya. Sabi ko, itabi mo lang kasi gagamitin natin yan pang rehistro ng truck. Sabi niya naman, sige, nandito lang naman sa akin yun. Nung nawala po siya, hinanap po namin kung saan po niya nilagay. Kasi tinuro niya po sa akin kung saan niya po nilagay. Nung hinanap po namin dun, kasi sa damitan niya lang po talaga yan nilalagay. Nung hinalungkat na po namin, hindi na po namin nakita. So, ang theory ninyo, maaring nandun sa bag niya? Yes po, kasama na po yung payment niya po dun sa card ink. So, etong bag ni Mami, ang isa sa hindi natin na-recover plus yung damit niya. Yes po, Tama. tsaka po yung tsinelas niya po. Chinelas niya. Yun na lang po yung hinahanap kasi nakita naman po yung buhok Saan daw nakita yung buhok, ma'am? Doon po banda sa nakitaan po namin ng pustiso. Kasi po, nung time na po yun, hindi na po kami naghalongkat talaga totally. Nung nakita na po namin yung pustiso, doon na po kami huminto ng paghuhukay hanggang pumunta ulit dito nung Friday yung sukod na hanggang sila na po yung nakakita. Meron din pong nais ipaabot din muna sa Senator, karagdagang tulong din po muna pang gastos po dito initial. And kung may tulong pa man po na kailangan po, bukas po ang programa ni Senator. Bale, sana ma'am, gusto ko sanang, kasi natatakot na rin ako, mami, para sa safety ng pamilya. Kahit gusto ko po sana humingi ng tulong na mapalagyan po sana ng bakod yung bahay ko, ma'am, bahay namin. Yan lang po sana, ma'am. Sige. Sige, ma'am, ipa-quote nyo na, ma'am, kung magkano yung pagpapabakod. And then, pwede naman po namin kayong padalhan, ma'am, if ever para po maiproceed yung pag-labor dyan. Basta, ma'am, i-quote nyo lang po muna. Oo, kasi, and then, I will raise it to Senator po. Sana malagyan ng CCTV yung kanto namin doon, ma'am. Kasi sobrang dami na po kasi nangyari dito, mami. Sige, sige. Sobrang dami na po. May pinatay na rin po dyan sa tulay na hindi alam kung sino yung pumatay. May tinatapo na yung mga patay dito sa banda sa amin, oo, ma'am. Pero hindi nalalaman kung sino yung nagdadala ng mga patay dito. May sinasalvage na hindi na alam kung saan ang gagaling. Yun sana yung purpose, ma'am, kung sana doon sa kanto namin. Sige, ma'am. Pwede naman po natin ding isama na yun, ma'am, kung kailangan i-coordinate kay Kapitan. Kung ma-ready natin yung CCTV, ikabit ni Kapitan, tayo na lang kung bumili ng CCTV. Si Kapitan na ang bahala magkapit. Hawak na natin yung resulta ng lie detector na sinalang isa mga father niyo, sila Ma'am Annalisa at iba pa. At soon po, maybe this week, malalaman natin yung resulta. At again, kung ano pa man po ang concern ninyo, i-raise natin kay Senator po para rin po sa kaligtasan ng pamilya po ninyo. Thank you po.
natin, sir, na do we see any foul play, sir, talaga? Or si ma'am ay nagpakamatay? Parang gano'n. Ang sa atin lang po dito is lalaliman po namin yung investigation, babalikan namin lahat ng pwedeng balikan dyan. Baka sakaling may information na may dagdag na makaka-solve, possible na makasolve sa kasong ito. Yung result po kasi ng polygraph is, yung examiner po natin doon is hindi nakitaan ng any sign of deception o may tinatago yung 5. Humihingi po kami ng tulong, umapila kami sa mga taga Purok Michelle sa Barangay Dulao na tulungan po natin ang biktimang si Miss Annalisa Condes. Tulungan po natin ang kanyang pamilya na sana kung may nalalaman kayong information na makakatulong sa kasong to, maaaring lumapit po kayo sa amin para makapagbigay linaw po sa kasong ito. We'll just continue po na i-monitor yung case, and kung ano pa man po ang maging development pa, sir, is sana ma-update din po kami from time to time. Yes. So yun lamang, sir. Maraming salamat po. Thank you.